Sa nakalipas na 2 taon, 500% ang itinaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Sa unang 3 buwan lang ng taon, 5,101 cases ang nadagdag. Ngunit ang lubos na ikinaalarma ni Health Secretary Ted Herbosa ay marami sa mga bagong kaso ay mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 25. Sa Palawan, may isang 12 anyos na taglay na ang sakit na nauuwi sa AIDS. Since 2023, nakita namin mabilis ang pagtaas. From 6 cases a day in 2010, ngayon po nasa 40 to 57 cases a day. So almost 500% increase. And karamihan kabataan, 15 to 25 years old. Whereas noong 2010, parang nasa 25 to 35 years old yung age group. Meron pa tayong kaso na sa Palawan, 12 years old. Most recent na na-report ng media rin na 12 years old nag-positive. So, naaalarma kami dito. We are one of the fastest in the Western Pacific region. We are the fastest. We are the fastest growing in new cases. Sa ngayon, sabi ng kalihim, may halos sa 148,000 sa bansa na nabubuhay taglay ang naturang sakit. Mababa pa ito sa tinatayang mahigit 252,000 na naitala ng HIV Epicenter Philippines na nakatutok at nagbibigay ng mga impormasyon ukol sa AIDS, HIV at Sexually Transmitted Infection o STI. Nadiskubre ng kagawaran ng lumalalang sitwasyon ng HIV sa Pilipinas nang umusbong ang sakit ng monkeypox o mpox. At ang pangunahing dahilan ng pagkakahawa ay sexual contact, partikular na ang pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Nakita namin yung problema nung lumabas itong problema ng mpox. Naalala nyo yung mpox, nagpapatingin ka agad sa dermatologist. And we found out 30% ng may mpox positive din sa HIV. And when we found out paano natatransmit yung mpox, pareho rin sexual contact. At pareho rin, naalala nyo, may mga spa. May mga spa tayong pinasara. Tapos we found online anonymous sex ang nangyayari on men having sex with men. Kung noon ay naituturo ang female sex workers na pangunahing dahilan ng pagkalat ng HIV, ngayon ay nag-iba na, sabi pa ni Herbosa. Sabi sa akin, 2007 may data. No, kasi naman before, natetest kasi natin ngayon kasi kaya walang tayo sa women. We are able to test regularly all sex workers na babae. Our sex workers testing is regular for HIV. So natetest natin sila lahat kung babae ka. Pero meron pala tayo ngayong mga male sex workers na hindi kasama dun sa batas. At anya, lumalala ang online sexual solicitation sa bansa na karaniwang nauuwi sa group sex. There is online group sex that's happening. Na-discover natin yan. Nakita namin yan during mpox kasi yung ibang na-detect namin with mpox. Dinideclare nila kung saan nila nakuha. Sumali sila ng orgy, sumali sila sa anonymous sex, pumunta sila sa spa. Di nila kilala yung person sa spa. So, these are the things we are discovering. Kalat at mataas ang HIV cases sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas at Davao Region. Ito ang dahilan kaya't inirekomenda ng DOH ang pagdedeklara ng National Public Health Emergency upang mapaigting ang mga kinakailangang aksyon upang mapigilan ang paglobo ng bilang ng mga kaso. Diin ni Herbosa, kailangan na ng whole-of-government approach sa issue ng HIV cases sa Pilipinas. We actually talked about this Philippine National AIDS Council. Actually, not me. The AIDS Council have actually decided na talagang dapat ma-declare siya as a public health emergency para maintindihan ng lahat ng kababayan. Even DOLE can help kasi some of the transmission ay nangyayari sa BPO, sa workplace. Kapag hindi pa kumilos ang gobyerno, pinangangambahan na pagdating ng taong 2030 o 5 taon mula ngayon, halos 400,000 na Pilipino na ang nabubuhay na may HIV. At dahil marami sa mga bagong kaso ay mga kabataan, ayon kay Herbosa, ipinarating na niya ito kay Education Secretary Sani Angara para sa mga maaaring solusyon sa nakakabahalang datos. I've actually talked to Secretary Sani Angara about this problem kasi nga it's the age group na nasa eskwelahan pa, yung 15 years old. Payo ni Herbosa para makaiwas sa HIV at kung sexually active, makakabuti na panatilihing
iisa lang ang partner. That's my recommendation. Number one, talagang dapat alam mo yung status nung kakasex mo. So if they don't know the status, might as well not have sex. And then that's abstinence. Number two, protect yourself, condom. Number three, kung hindi mo na iwasan, meron kami yung tinatawag na PrEP, which is after exposure, pwedeng may prophylaxis. So ginagawa namin available. Third, meron na rin kaming self-test kits na inapprove ng FDA. So madami na tayong armamentarium, so hindi dapat yung mataas na 500% increase. Dapat makontrol natin yan.